Quarantine sa room 309. I'm a part of the US Air Force nga pala, Kuya Ken. Noong na-assign ako sa Massachusetts, USA para sa isang training, hindi ko inakala na ang pinakamatinding laban ko ay hindi kalaban sa gera, kundi isang babae sa itim. COVID quarantine protocols. Kailangan kong mag-quarantine ng 14 na araw sa isang lumang Air Force hotel. Nakadetalye lahat. No leaving the room. Groceries and supplies will be left outside your door. No interaction. No exceptions. Binigyan ako ng room 309. Malaki ang kwarto, may maliit na kitchen area, sofa, at isang bintana na nakaharap sa pine forest. Tahimik, masyadong tahimik. Day 1 to 3 normal. Binabawi ko ang tulog, nagne-Netflix. Nagwo-workout sa gilid ng kama. Day 4, dun ko siya unang nakita. Nagising ako sa madaling araw, parang may malamig na hangin sa loob. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Parang may humahawak sa dibdib ko. Sa gilid ng kwarto may babaeng nakatayo. Itim ang suot, may belo sa muka. Hindi ko makita ang itsura pero ramdam ko ang titig niya. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin ako makagalaw. Pakiramdam ko, kung tumagal pa yun ng ilang segundo, titigil ang puso ko. Pagmulat ko, umaga na. Inisip kong bangungot lang. Stress, isolation. Day 5, may narinig akong tumatakbo sa hallway. Mabilis, pabalik-balik. Sumilip ako sa peephole. Walang tao. Pero ilang minuto matapos, yun. Naamoy ko ang matamis na pabango. Amoy pang matandang babae. Masyado itong distinct. Hindi siya amoy disinfectant o sabon. Day 6, habang nagbabasa ako, may narinig ako mula sa kitchen area. Kalansing ng kawali. Parang may nagluluto. Paglapit ko wala namang tao. Pero nakaawang ang cabinet. Nakaayos ang isang kutsara sa ibabaw ng mesa. Hindi ko yun ginamit. Day 7, nanaginip ako. Nasa kwarto pa rin ako. Pero may humahawak sa leeg ko. Matigas ang kapit, nakatitig siya sa akin. Pareho siyang babae sa gilid ng kwarto. Nakaitim, may belo, pero kitang-kita ko na ngayon ang mukha. Mabaho ang hininga niya, itim ang mata, parang walang kaluluwa. Sinabi niya sa akin, walang nakakaalis dito. Pagkagising ko, pawis na pawis ako, nanginginig. At sa salamin sa CR, may parang marka ng kamay na basa. Day 9, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Kahit araw, may amoy pa rin minsang lumalabas. Parang niluluto na ulam. Pero kakaiba. Sa gabi, may kaluskos, may mga yapak. Hindi ko na alam kung anong totoo at hindi. Pinipilit kong maging logical, pero hindi mo malabanan ang takot na hindi mo maintindihan. Day 10, pinilit kong mag-pray ng rosaryo. Biglang nag-off ang ilaw, sabay biglang lumamig. May naramdaman akong humawak sa balikat ko. Paglingon ko, wala. Pero sa salamin, may anino sa likod ko. Day 11, hindi ko na kinaya. Pagkatapos dumating ng grocery sa labas ng pinto, mabilis kong kinuha yon sabay labas ng kwarto. May guard sa baba, pero hindi ako pinansin. Siguro dahil takot din. Diretso ako sa sasakyan ko sa parking lot. Doon ako natulog, 3 araw. Mas okay na ang lamig at cramped space kaysa sa loob ng room 309. Wala nang dumating sa akin mula sa hotel nung 3 araw na yon. Pero kahit nasa kotse ako, may mga gabi pa rin parang may nakatitig. Isang beses, may sumingit sa rearview mirror. Isang aninong babae, saglit lang. Hanggang ngayon, di ko alam kung guni-guni lang ba yon o sumama na siya sa akin. Pagkatapos ng quarantine, hindi na ako bumalik doon. Pero minsan pag naiisip ko ang amoy ng pabango niya o naririnig ang kalansing ng kawali kahit wala sa kusina, napapaisip ako, baka nga walang nakakaalis doon. Kuya Ken, ako nga pala si Danica. Dati akong front desk sa isang sikat na hotel dito sa Davao City. Baka kilala mo to, kuya, kasi sikat talaga siya dati. Sa tapat niya, may malaking university. Tapos gabi-gabi, punong-puno ang paligid dahil sa night market. Pero lahat ng yon tumigil nung nagka-pandemic. Noong Hunyo 2020, nagsara na ang hotel. At mula noon, nanahimik na rin ang mga kwento. Pero bago pa yon, kuya, may mga nangyari na hindi ko makakalimutan. Isang gabi, bandang 11:00 ng gabi, may dumating na guest. Lalaki siya, mukhang galing pa sa biyahe. Pinilit ko maging cheerful kahit antok na. Bibigyan ko siya ng susi ng kwarto niya. Ika-7 palapag. Nagpasalamat siya at dumiretso na sa elevator. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto. Bumalik agad si kuya. Nanginginig, maputla, hindi makapagsalita. Miss, may sumakay sa akin sa elevator. Aniya. Babae, nakaitim, may belo. Pero hindi normal yung puti ng balat niya, parang bangkay. Hindi siya nagsasalita. Tinignan ko siya pero parang hindi niya ako kita. Pagdating daw nila sa elevator, wala namang pumindot ng ika-4 na palapag. Pero huminto ito roon, bumukas ang pinto at sa gulat niya, nawala ang babae.
Parang bula, hiniling niya i-review namin ang CCTV. Nang i-play ng tech staff namin, tumindig ang balahibo ko. Wala siyang kasabay, mag-isa lang siya. Nakiusap siyang i-cancel ang reservation niya. Sabi niya, hindi siya makakatulog doon kahit kailan. May isa pa, Kuya Ken. Isa sa mga sikat na singer sa Manila, bumisita sa Davao para sa mall show. Doon siya nagstay sa hotel. Pagpasok niya sa kwarto, agad siyang napaatras. Basa ang sahig ng banyo. Bukas ang shower, pero mas nakakatakot sa loob ng kwarto. Sa madilim na sulok ng upuang may armrest, may nakaupo daw na lalaki. Hindi gumagalaw, nakatingin lang. Nagsorry pa nga raw si Ma'am Singer kasi baka daw maling kwarto. Pero nang tingnan niya ang keycard, tama ang room. Mabilis siyang bumalik sa front desk. Takot na takot, pinacheck niya sa amin. Sa system, siya talaga ang nakatalagang guest doon. Walang ibang naka-check-in. Sinamahan pa siya ng guard pabalik sa room. Pagdating sa loob, wala na ang lalaki. Malinis na ang banyo. Pero ang bathtub, basa pa rin. Hindi lang guests ang may kwento. Nung panahon ng renovation, isang worker ang nagkukwento sa amin. Naka-block off daw ang isang buong floor para sa construction. Kaya kahit anong pindot, hindi dapat tumigil ang elevator doon. Pero isang hapon, bumukas ang elevator sa floor na yon. Nasa gilid lang si Kuya Worker. Nagulat siya kasi may batang lalaki. Nakatayo lang. Sumigaw si Kuya, "Hoy, bawal dito." Pero bigla raw tumakbo yung bata papasok sa hallway. Hinabol niya. Umabot siya sa dulo ng hallway. Pero doon, sa isang sulok, tumagos ang bata sa pader. Wala siyang naabutan. Wala ring daanan sa likod ng pader. Solidong semento. Hanggang ngayon, pag naiisip ko, yung hotel na yon, parang nananahimik lang ang mga kaluluwa. Kung sakali mang bumalik yung hotel, sana hindi na nila gambalain ang bagong mga bisita. Kuya Ken, may ikukwento ako sa iyo na hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isipan ko. Isang gabi, nag-book kami ng hotel sa Maynila. Clue Hotel sa Manila. Oo, sa mismong kilalang hotel na iyon. Pagod kami sa biyahe, kaya halos sabay-sabay kaming nahiga sa kama para magpahinga. Pero ako, dahil gusto ko munang mag-unwind, nagdesisyong lumabas ng kwarto at maglakad-lakad sa hallway at magyosi sa labas sana. Habang naglalakad ako, sa gilid ng paningin ko, may tumakbong batang lalaki. Manipis ang katawan, tila marumi ang suot, parang pulubi. Akala ko anak lang ng isa sa mga staff, pero ilang sandali lang tumakbo ulit siya, paulit-ulit. Parang niloloko ako. Nainis ako. Tinawagan ko ang seguridad ng hotel. "Kuya, pwede po bang paalisin yung batang tumatakbo sa hallway? Istorbo na. Lalo na't malayo pa ang pinanggalingan namin." Tahimik muna sa kabilang linya. "Sir, sigurado ho ba kayo na bata ang nakita ninyo?" "Oo naman kuya. Pulubi nga ang itsura niya eh. Nakakainis na talaga. Pero, teka, bakit po?" "Sir, wala pong bata rito sa hotel. At kung alam nyo lang po kung anong klase ang batang yan." Kinilabutan ako, pero bigla niyang sinabi, "Sir, kailangan ko na pong i-turn off tong phone na to. Good night po. Mag-ingat kayo, lalo na dyan sa hallway." Bumigat ang dibdib ko, Kuya Ken. Kaya dumiretso ako sa front desk at kinausap ang manager. Pagkarinig niya sa kwento ko, nanlaki ang mata niya. Tapos bulong niya sa akin, "Sir, matagal na naming alam yan. May ilang guest na rin ang nakakita sa batang iyan. Hindi po siya basta bata. Multo po siya. Alingaw-ngaw ng isang batang ginahasa at pinatay ng sundalong Hapones noong panahon ng digmaan. Dito po siya pinatay sa mismong lugar na to at simula noon, hindi na siya umalis." Umakyat ako pabalik sa kwarto na nanginginig at doon ko siya muling nakita. Nakatayo sa harap ng pinto namin, nakangiti pero walang mata. Wala, isang itim na butas lang sa magkabilang sakit ng kanyang mukha. Parang gusto niyang pumasok. Ginising ko agad ang mga kasama ko. Sabi ko, "Magdasal tayo, ngayon na. Umalis na tayo rito." Hindi lang pala ako ang nakakita, pati sila. Yung isa sa kanila, umiyak habang nagsasalita. Nararamdaman ko siya. Kanina pa siya nakatingin sa atin, sa salamin. Sa ilalim ng kama, mabilis kaming nag-empake. Wala nang tanong-tanong. At mula noon, hinding-hindi na kami bumalik sa hotel na yon. Ito ang karanasang hinding-hindi ko malilimutan, Kuya Ken. Kaya kung sakaling may mag-imbita sa iyo sa hotel sa Maynila, magtanong ka muna, baka may batang naghihintay at baka ikaw ang susunod na makita niya. Kuya Ken, si Jake nga pala to. Dati hindi talaga ako naniniwala sa mga multo, elementals, o kahit anong kababalaghan.
Pero nung nagpunta kami ng asawa ko sa Baguio, lahat ng paniniwala ko nagbago. Gabi yon, medyo foggy ang buong Baguio. Parang Silent Hill ang vibes. Ang hotel na tinuluyan namin ay nasa Quisimbing Street. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Pero luma na siya at may eerie na ambience. Tapos dahil foggy pa, parang may bumabalot na hindi maipaliwanag na lamig sa buong paligid. Pagdating pa lang namin sa hallway papunta sa kwarto namin, napansin ko na kakaiba ang katahimikan. Tipak lang ng mga hakbang namin ang naririnig. Kulang na lang, patitibok ng puso ng asawa ko marinig ko na. Sakto lang ang laki ng kwarto. Good for two. Pero hindi pa kami nakaka-relax. May malakas na kalabog agad sa pinto. Kasunod nun, may narinig kaming tawa ng bata. Manipis, parang naglalaro. Nung binuksan ko ang pinto, walang tao. Akala ko may batang ng prank lang. Pero hindi ko na pinansin. Kinagabihan habang nagpaplano kami ng asawa ko sa kama, bigla na namang bumukas ang pinto. Rinig na rinig namin yung creaking bago sumara ulit. Ang problema, nakalock yon. Ako mismo ang naglock. Nataranta na si Mrs. Gusto na niyang lumipat ng hotel. Tinawagan ko ang front desk para ipaayos yung lock at itanong kung may mga batang tumatakbo sa hallway. Ang sabi ng front desk, wala raw batang naka-check-in. 2 kwarto lang daw ang occupied sa floor namin. Kami at mag-asawang nasa kabilang dulo. Wala na kaming choice kundi manatili ng isang gabi pa. Kinabukasan, nagpasyal kami sa Diplomat Hotel. May mga 5 lang kaming nagtutur noon. Habang naglalakad kami, iba talaga ang lamig sa loob, ibang klase. Hindi yung tipong malamig lang, parang kinikilabutan ng kaluluwa mo. Sinubukan kong mag-video gamit ang iPhone pero sa tuwing pipindutin ko ang record, biglang nagba-black screen ang phone. 3 beses ko yung tinry, walang gumana. Pero nung nasa labas na kami, ayos na ulit ang camera. Akala ko, yun na ang pinakamatindi. Pero nung umaga ng pag-check out namin, habang nakatawel pa ako galing CR, at si Mrs. naman nasa kama, biglang may kumalabog mula sa cabinet. Sumunod na nangyari, hindi ko makakalimutan habang buhay. Bumukas ang cabinet, dahan-dahan. Tapos, may batang sobrang puti ang lumabas. Kulay gatas ang balat, halos wala siyang mukha. Wala kang makitang emosyon. Tumingin lang siya sa direksyon namin saglit. Tapos tumakbo palabas ng room ng sobrang bilis. Pareho kaming natulala ni Mrs. Pagkabawi namin sa sarili, agad kaming pumunta sa front desk para mag-check out. Nung kinuwento namin, ang sagot lang ng receptionist, "Pasensya na po sir." Simula noon, Kuya Ken, naniwala na ako. Baguio isn't just cold, it's haunted.